Less than 500 pesos only, DIY brooder. Bumili lang ako ng 160 liters na storage box, no? 300 pesos lang ang nagastos ko dyan. Ang nagustuhan ko dito, no, stackable siya. So, pwede siyang pagpatong-patungin. Hindi siya kakain ng space. Isa pa, murang-mura lang siya, matibay. Hindi siya mababasa ng ulan, mabasa man ng ulan. Hindi siya masisira kagaya ng kahoy. Tapos, pwede mong ilipat kahit saan mo gusto kasi nga, magaang lang siya. Kaya para sa akin, the best talaga tong brooder cage design na to, no, para sa nagsisimula pa lang. Hindi ko alam kung ako ba yung nagpaunang gumawa nito, no, pero ako kasi yung gumawa nito talaga na hindi ako tumitingin sa internet ng ideas. Basta tanda ko nung time na napisa yung CCU ko, nakita ko yung storage box namin na bakante. So sabi ko, pwede na to kasi wala nga akong brooder cage. Tapos simula nun, eto na lagi yung ginagamit ko. At dahil nga medyo malalakas na umitlog yung mga manok natin, halos weekly nagsasalang ako ng 80 plus na egg. So hindi kaya na iisa lang ang brooder cage ko. So nag-add tayo. Balik tayo sa ginagawa nating brooder cage, no. Nilagyan ko lang yan ng tutuntungan ng mga sisiw. Ayoko kasi na natatapakan nila yung mismong mga tae nila. Isa pa, pagka meron silang screen na green na ganyan, less maintenance, hindi mo siya laging lilinisin compare sa dyaryo. Tapos medyo epic fail nga ako dito kasi nahirapan ako magbutas. So ang ginamit ko ito yung pambutas na to. Kaya lang, ang laki nung naging butas niya. Ayan, no. Tapos naisip ko, parang kasya yung daga dito, ah. So tinakpan ko rin. Pagkatapos yan, syempre kinabit na natin yung ilaw natin. 25 watts lang yung ginamit natin. Ang capacity nito, no, kasya 25 to 40 na CCU. Biruin nyo, less than an hour, meron ka ng brooder cage. Naglagay lang ako ng vitamins nila dito, no. Simula kasi nang ginamit ko to, no, madalang na ako mamatayan ng CCU at mabilis silang lumaki.